Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I'm the Sugas from Masagri Channel, a faith healer o Zamatarder. So ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of October 2025 for the sign of Leo. So Leo, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga Leo signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Then of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng ads away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik digdig nag-uumapaw na biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa inyo ng ating spirit for the sign of Leo. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Leo signs ang ating mga gilap? Tuklasin na natin yan guys. So there's an Ace of Cups. Now, there's something in new love coming in. Some of you, if you are being single, may bagong darating na pag-ibig. O maaaring manumbalik na pagmamahal. No, maaaring itong bagay na to ang magbubukas sa pintuan para magmahal kang muli. Na maaaring kikiligin ka for the second time around, third time around. Ano man to, pang ilang beses man to, pero magmamahal ka talaga. And there's a tower moment for a major changes. Malaking magbabago na magaganap sa buhay mo. Now, there's something, a major changes coming in. At the same time, there's the Seven of Cups. Now, there's a lot of opportunity. Now, there's a lot of opportunity coming in. Now, maraming bagay na parang darating dito, no? Para bigyan ka ng informasyon na makakatulong na para maisaayos ano man yung bagay na nasira. No, at the same time, there's a Six of Pentacles. No, magtutuloy-tuloy na about sa finances. No, gaganda na ang daloy ng inyong relasyon, ng inyong finances. No, magiging maganda na daloy ng inyong sitwasyon. And this is something a King of Swords. But now with the stop the pattern, putulin mo yung mga bagay na alam mong hindi nagsaserve sa'yo. Yung mga bagay na alam mong hindi nakakatulong sa situations mo. Now, may mga pagbabagong magaganap dito, putulin mo yung mga bagay na alam mong walang benefit sa'yo. So, there is something with the Six of Wands for victory. May tagumpay na maaaring makamtan mo, na maaaring mangyari na. There is an Ace of Cups represented with the Emperor, just being mature enough and being grounded. Na maging mature ka pagdating sa relationship. Na huwag ka na padadala ng tension. At the same time, huwag ka pabigla-bigla. Hindi pa rin nakilala mo lang, tapos kakagatin mo na kagad. Hindi ganan. Kailangan na getting to know each other. No, kilalanin mo munang mabuti. And this is the King of Wands, something a vision. Lagi mong titignan yung magiging posibilidad. No, yung kalalabasan ng mga decisions mo. And of course, there's a Ten of Pentacles. Magkakaroon ka ng long-term success and financial security. Pangmatagalang financial windfall. No, at the same time, there is the Moon card with the Truth Reveal. No, maaaring may mga bagay na malantad. Na maaaring malaman mo na kung saan talaga pinanggagalingan ito at maaaring magtuloy-tuloy na nga. No? At maaaring gumanda na takbo ng sitwasyon at magtutupad sa mga pangharap mo. Ngayong buwan na to, there's a Death card. There's something ending and a new beginning. So, may mga bagay talaga na tutuldukan, puputulin ng connection ng mga tao o bagay na hindi nakakatulong sa situations mo. No, yung bagay na alam mong hindi nag-serve sa'yo, mas magiging wise ka na this time. Gagamitin mo na yung utak mo kaysa sa puso mo. There's a Six of Wands represented with a King of Cups. Your person is very devoted. No, itong tao na to ay napaka-devoted, very mature enough. No, itong tao na to ay maaaring ilalaban ka hanggang magtagumpay. Ganon. Kumbaga palaban siya. There is an Ace of Cups because the Emperor represented with a Queen of Swords. Clear the boundaries. So, ngayon, mas magiging matalino na kayo pagdating sa relationship. Natatanggalin nyo na yung mga tao sa paligid nyo nakakasira ng mental health and peace of mind nyo. Diba? No, yung mga taong epal, yung mga taong insecure at mga taong chasera, no? Yung mga taong chismosa, mga taong ma-issue. Natatantanan nyo na yung titigilan nyo na yung kumbaga makikipag-communicate sa kanila. And there's a service with the sneakiness, no? Kumbaga, malayo pa lang kilala mo na kung sino yung mga taong totoo at hindi totoo. There's an impostor.
No, malayo pa lang dapat alam mo na itong tao na to hindi makakabuti at talagang hindi maganda yung intention niya. And there's a native one. So there's a past communication and past movement. No, magkakaroon naman lot of transaction, communication. There's a lot of messages and phone call coming in. No, maraming transaction talaga. And some of you baka mag-travel ka pa. No, international and local. And there's a strength call with confident. Lakas naman loob mo. Lakas naman pakiramdam mo. Alisin mo yung pag-alinlangan at takot mo sa ginagawa mo. Maging balanse ka. At matutupad yung mga pangarap mo dito. And of course, there's a full card. A new beginning coming in. Magkakaroon ka ng bagong simula, panibagong pag-asa. At may mga bagay na maaaring magwakas na. Na maaaring ito na yung bagay na biyayang ibibigay sa'yo. No, pagbabagong magaganap para sa'yo. Sinubukan lang ang iyong pananampalataya. No, at tiwala sa sarili. There's a two pentacles. Timbangin mo yung mga taong importante at mahalaga lang sa'yo. Timbangin mo yung mga taong paniniwalaan mo. No, keep yourself balanced. And there's a nine of cups, there's a wish fulfillment. So, some of you matutupad talaga yung mga pangarap mo. No, lalo na sa relasyon. No, hindi ka nang kikiligin. No, talagang mamahaling ka pa. No, at maaaring mamahaling ka hanggang sa dulo na walang hanggan, pasabog. And there's a, mga everlasting promises atake, no? And there's a page of one. So there's a good news coming in. Na may magandang balita paparating sa'yo. Na may magandang impormasyon na darating. There's a four pentacles. Basta proteksyonan nyo lang ito. Huwag kayo nagkwento ng kwento, ha? Kasi nagkakaroon ng delays and cancellation, but maraming mga evil eye, maraming inggitera sa paligid mo, kaya huwag ka nagkukwento. Kung ano naman yung bagay na nakakamit mo at nakukuha mo. No? And because there's a need of sword. I told you, there's a lot of toxic and negativities around you. Kakasabi ko lang, pero talagang ibinabahagi sa atin na mayroong kang tao sa paligid na puno ng inggit at ngit-ngit sa katawan. Ganon. And of course, there's something else with the Ten of Swords. See, I told you, sabotahe. Na talagang maraming tao sumasabotahe sa iyo, tumatrader. Maring matatapos na kasi makikilala mo na sila. No, parang kinuwali ng tiwala mo ngayon na maaring nadala ka na. No, ngayon tutuldo ka mo na, puputuli mo ng connection sa kanila. And of course, there's a Six of Swords. See, there's a transition at talagang lalayo ka na. Magpapakalayo-layo ka na. Not magiging balance ka na dito. I feel something toxic family or toxic friends or toxic environment rather, no? Talaga there's something toxic talaga. So let's see what is additional messages for finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay, we're back. So nandito na tayo guys so about sa finances and career, love life at kalusugan. Okay. So, there is a Queen of Cups. Emotional intelligent pagdating sa emosyon. No, pagdating dito sa finances mo, yung emosyon mo kailang kalmado. Huwag kang padadala ng tensyon. Mga pinaiikot ka lang, binibilog ka nila. No, mayroong mga drama alert, paawa, effect. No? And there's a Ten of Cups, magiging masaya at magiging maligaya na ang iyong finances. Magiging maayos ang daloy nito. At magiging maayos ang sitwasyon mo. There's a wheel of fortune with a turning back. Diba? Papabor sa'yo sitwasyon, there's a destiny to happen. Talagang itong bagay na to ay para sa'yo, maaaring uunlad ka, punong-puno ng kaligayahan at kasiyahan. And of course, there's something, a Five of Swords, nagkakaroon ng self-sabotage. No, that because of your action and decision. Yun nga. No, dahil masyado kang maawain. Mabilis kang mabudol, mabilis kang mauto. No, and there's a Ten of Wands, something burden. Isa to sa mga bagay na nagbibigay pabigat at bigat sa'yo kasi may mga bagay na hindi mo naman ang problema ay pinapasan mo, no? At yung maaaring problema nila at maaaring ginagawa mo responsibilidad, maaaring ganyan, no? Inaabuso ka. And of course, maaaring matapos sa bigat na pinapasan mo pagdating sa negosyo, hanap buhay mo. O trabaho. No, there's a need of cups, no? Maaaring mababago ng ikot ng kapalaran mo, maaaring matatapos ka sa kontrata mo, no, maaaring marami ka pinagdadaanan dyan sa international, maaaring nahihirapan ka sa trabaho mo, na unti-unti matatapos na yung contract mo at maaaring babago ng ikot ang kapalaran mo, maaaring magbubukas ka na ng bagong business, at the same time, unti-unti ka na rin makakaraos, makakabangon nito. Sa lahat ng mga bagay, problema, there's a wheel of fortune. Talagang iikot ng kapalaran, maaaring pumabor sa'yo. Pagdating sa love life, there's a hypothesis. So I told you, there's a hidden agenda or hidden enemy. So, meron talagang misteryo. No, may mga bagay kasi nungaling sa likod nito pagdating sa relasyon. Now, there's a Page of Cups. Tama ka ng hinala. Tama ka na nararamdaman, no, kung sino tong tao na to, ang maaring sumisira sa inyong relasyon ay may kaugnayan about sa pera. Ibig sabihin ito, maaring yung person is provider, supporter, no, maaaring ikaw ay supporter and of course the provider, maaaring kaya sinisira ang inyong relasyon dahil ayaw nito na
mapunta ang attention mo sa iba, no? Parang ang gusto nito, umikot ang mundo mo sa kanila. Maaring there's a toxic family talaga. And there's a Knight of Wands for slow and steady. Matuto tayong kumalma. No? Habaan ang ating pasensya. Pag-isipan mo mabuti ang ating decision. There is a decayment. Baguhin mo na yung perspective mo. Or pananaw mo. Or maling sistema na nakaugali at nakagawian mo. Or nakasanayan mo. And there's a Page of Pentacles, invest wisely. Pagdating sa pag-ibig, no, hanapin mo yung taong makakasama mo for long time or for good. Na talagang makakasama mo sa pangmatagalan. No? Yun may plano, may pangarap. So, let's see. Pagdating sa kalusugan, there's a Four of Wands. No, gaganda ng kalusugan mo, gaganda ng kalagayan mo. No, and there's a Three of Wands. Waiting for ship. Kung may hinihintay kayong trouble, makakauwi kayo. No? At makakaalis na kayo. There's an Ace of Wands. Magiging maganda na rin ang sitwasyon dahil magbubuo ka ng plano para mag-disconnect from the world, para ma-refresh yung utak mo, mawala na yung stress, at magkaroon ka ng peace of mind, at maayos yung mental health mo. And there's the word, sabi ko na talagang kumaga, either mangingibang bansa ka or parang lilipat ka, no? There's the words referencing with a success, accomplishment, and there's a Four of Swords. Na masyado ka na kasing pagod na sa lahat ng nangyayari. You're feeling exhausted, you're feeling tired. And there's a judgment. Kaya may paalala sa'yo dito, this is a wake-up call for you. Na kailangan mo na mag-take ng decisions sa sarili mo kasi you're feeling exhausted and you're feeling burdened. You're feeling drained of this situation dahil may mga tao sa paligid mo na inaabuso ka at na dyan yung bagay na nai-stress ka. So, let's see what is additional messages, no? Pagdating naman tayo with the magic of fire messages, advices, and requests, pick a card, yes or no. So, let's watch this. Okay, we're back. So, nandito na tayo with the magical fire messages, advices for you. With the magical fire messages, there's a birthday, guys. So, maaring may dadaluhan kayong birthday ng yung person. Maaring may pupuntahan kang birthday. And there is something ask for what you want. So, kailangan mo lumapit sa ating universe. Ano ba talaga yung kailangan mo? Ano ba talaga yung gusto mo mangyari? Whom do you need to forgive? Ano yung mga bagay na kailangan mo nang bitawan at release? No? Yung negativities kasi nagbibigay siya ng blockages, guys. Or toxic. No? Yung mga tao sa paligid mo, kailangan mo pakawalan niya kasi yung nagbibigay blockages kaya hindi ka umuusad. And there's an assertiveness. Alam mo sa sarili mo yung grounds mo. No? Alam mo dapat sa sarili mo yung pinaniniwalaan mo. What is the yin and yang oracle card represent what? For yin and yang oracle card, represent with a trust. Now, this is something divine timing. So, this is the moment, guys, na para baguhin ang ikot ng kapalaran sa'yo. So, ito rin panahon ng pagkakataon magtiwala ka. No, at, oh my God, there's a facade, I told you, may nagbabalat kayo. No, may taong magaling magpanggap, magaling magpaikot ng tao, papaniwalain ka. No, there's a feminine, babae siya ha. Babae siyang magaling magpaikot. Now, this is something a mother figure. Now, it's either biyanan mo, no, or mother mo, or either sister mo, or sister-in-law mo, no, bilas mo, ganun siya. So, let's see, what is the synchronicities? And there's an intuition. Now, there's something, a relationship about sa roller coaster sa relationship. Na marami kayong pagsubok na talagang pinagdaanan nitong person na to. And there's a wisdom. Lahat ng bagay nito maaaring binibigyan ka ng katotohanan or pasilip. Na maliliwanagan ka sa lahat na nangyayari talaga. For Romance Angels, for a Mystic Love Oracle deck. And there's a heartbreak. No, mayroon naman dito, guys, na maaaring nasaktan ka, na bigo, no? And there's an ex-lover. There's an ex na maaaring bumalik. No, susubukan itong bumalik, no, nitong tao na to, no, para subukin ang iyong katatagan, kung maniniwala ka ba o magpapauto ka pa ba. And there is a detachment. No, detach from this situation. Kailangan mo makawala sa hindi magandang situation and focus upon divine perfect health at mag-focus ka sa kalusugan mo. Now, what is the Jesus loving quote said? He that believe on me, the works that I do, shall he do. The greater works that this shall he do, because I go to my Father. Kung naniniwala ka sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo, kung karapat-dapat ito sa lahat ng bagay na ginawa mo, kung makakabuti ito, ay maaaring pagkakaloob to sa iyo ayon sa kalooban ng Diyos. No? Alam mo na pinaniwalaan mo na sa likod nito ay sentro mo ang ating Panginoon na talagang, alam mong talagang hawak-hawakan niya, alam mo na nasa tabi ka lang niya,
No, alam mo na sa tabi mo lang siya, ganyan. Kumbaga sinasabi dito na maaring makuha mo, ano man yung bagay na iyong ninanais. Ano man yung bagay na gusto mo, makukuha mo yan. What is an angel's number? 0330. Pursue your goals and get what you want. It will provide wonderful benefit for you and people you hold there. Your ability to communicate is improving at this time, which is making it easier for you to interact with a broad spectrum of individuals. So, kung magpapatuloy ka sa ginagawa mo, tutukan mo ba talaga pangarap mo at yung mga bagay kagustuhan mo, makukuha mo yan. At mapangakawakan mo at maaaring makatulong to sa pagunlad mo. Na magkakaroon ka ng kapayapaan, pag-asa, tagumpay, at maaaring magbago na ang ikot ng kapalaran mo. What is the Money Oracle deck? And there's a flexibility. So, ibig sabihin, there's a multitasking. Now, be flexible in your methods, no? Ibig sabihin to, hindi lang isa ang kaya mong gawin. May mga bagay na kaya mo pang maisa katuparan. Oh, what is a shadow work represent what? From the shadow work represent what? There's a break the chains. So, kailangan mong basagin na naman yung bibigay kadena sa negatibong mundo. No? O nagdudugtong sa negatibong mundo. Kailangan, the only way to overcome block is to confront them. No? Kailangan mong harapin. Ano man yung bagay na nagbibigay harang o hadlang, no, sa pag-unlad at paglago mo. Ibig sabihin, harapin mo, tanggalin mo, wasakin mo, nang sa ganun maging matagumpay ka. Now, what lies beneath with the future? Huwag mo ipasawalang bahala kasi mas lalong lalala. No? Hanggat hindi mo pa nababasag at natatanggalan naman yung negatibong bumabalot sa'yo, mas lalong lumalawak at mas lalong tumatagal at mas lalong lumalala ang sitwasyon. There's a bag and boo. No? There's something a past. This is something a person na maaaring tutulong sa'yo para gumising sa katotohanan o gisingin ka sa katotohanan. Clarifying for a love situation. And there is a storm of love. Conflict is an opportunity for growth and change. So, siyang komplikasyon sa buhay sa relasyon ay isang paraan, no, o isang oportunidad para sa paglago nyo at para sa pagbabago sa inyong relasyon. Diba? Kumbaga, kapag may mga bagay komplikasyon na nangyayari, alam mo kung ano talaga yung pinanggagalingan, kung bakit kayo nagkaroon ng problema, or bakit nagkaroon kayo ng mga komplikasyon sa relasyon, dun mo malalaman ang kahalaga ng isa't isa. At dun mo babaguhin yung mga bagay na kailangan tanggalin at alisin na para maging maayos ang inyong pamumuhay at ang inyong relasyon. Clarifying for a life situation. Sa madaling salita, i-clear mo yung environment mo, tanggalin mo yung anay sa buhay nyo. Ganun yon. Clarifying for a life situation. Represent with a rough road. Prepare carefully before you continue, for it's a long journey ahead. So see, maganda ka. Dahil marami ka pang bagay na dapat malalaman at matutuklasan at mapagdadaanan sa buhay mo. No, parang, ano to maraming lubak-lubak na, it's not something that challenges and obstacles na kailangan mong harapin. Ganun talaga ang buhay. No, hindi naman yan patag na makakamtan mo agad at, diba? Marangya ang iyong magiging buhay. Kailangan mo marami kang pagdaan ng problema o marami kang pagdaan ng challenges sa buhay mo bago mo makamtan ang tunay na ginawa at tagumpay. Dahil hindi masarap ang tagumpay kung hindi ito pinaghirapan. What is the part of the light? Represent what? And there's a love myself. So, kailangan mo mahalin na talaga mo ang sarili mo. I choose to see myself as a noble, beautiful, and positive. My true wealth lies with my nature and limitless potential. I recognize that I am being of a light, and I allow myself to shine brightly, embracing the fullness of who I am. So, ito, no, parang tinatanggap na yung sarili mo, minamahal mo yung sarili mo, even your flaws, no, yung mga bagay na meron ka at mga bagay na wala ka, mas lalo mong binapahalagahan ng yung sarili sa lahat ng bagay na pinanghahawakan mo at yung mga bagay na alam mong makakatulong sa paglago mo. So, let's see what is a peacock card, yes or no. So, let's watch this. Okay, we're back. So, nandito na tayo, guys, with a peacock card, yes or no. So, guys, before anything else, sa peacock card, yes or no, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. So, pipili ka within 1, 2, or 3, yun magiging sagot sa tanong mo. No, kailangan mag-isip ka na ng tanong. At dito mo makikita ang magiging sagot sa tanong mo. At the same time, guys, maraming salamat sa mga nag-share ng aking videos. Sa anumang uri ng social media platforms, maraming salamat po. At maraming salamat din po pala sa mga
subscribers, and of course sa followers natin, sa mga bagong subscriber and followers, sa mga solid subscriber and followers, sa mga silent viewers, maraming salamat po. Pasensya na kayo guys kung bihira tayo makapag-upload, pero gagawin po natin lahat ng ating makakaya, makapag-upload tayo every single day, no? Dahil every Thursday po kasi ay mayroon tayong walk-in, no? Pasyente po, no? Kung sino gusto magpagamot, just let me know, magpa-book po kayo reservation for time slot. At the same time, ganun din ang ating private tarot reading with online, no? We have also that, kailangan nyo lang magpa-reserve po, no? Para malaman natin yung mga hinaingat, malaman natin ano talagang makakatulong sa inyo. So let's see, what is the yes or no? Pick a card. Let's see. Let's start with the number 1. There is a no. Obstacle too large, seek another way. So, ibig sabihin, napakalaking pagsubok to. Gumawa ka ng paraan, no? Humanap ka ng ibang daan para malagpasan mo to. Huwag ka magstay sa isang sitwasyon na alam mong, kumbaga, mabibigatan ka o alam mong mahihirapan ka, kailangan gumawa ka ng paraan. Huwag kang tumunganga o huwag mong hayaan na lamunin ka ng eksena at magpatong-patong lahat ng bagay na yan. Na huwag mong hayaan na dumami. No? And there's a yes with the number 2. Safety ahead, navigate towards security, no? Itong bagay na to ang magliligtas at magdadala sa iyo ng kumbaga kaligtasan at maaaring magiging safe ka na for this time at tama at oo and of course yes, ang magiging decision mo ay tama at gawin mo to, no? Huwag mong palagpasin pa at safe to sa'yo, ilaban mo, gawin mo. Number 3. There is a yes. Open suggestion front and center study, no? Ibig sabihin dito, na manatili ka at tumanggap ka ng mga information, advices, messages sa ibang tao, no? At kumbaga, kailangan buksan mo ang iyong isipan, ang iyong tenga sa lahat ng bagay na sasabihin nila. Baka makakatulong sa iyo yon. So guys, this is a monthly gabay for the month of October 2025 for the sign of Leo. So, Leo, maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And guys, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Then of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo. Nang just at may kapal siksik digdig nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. And see you the next video. Bye-bye and babush.